City, Valenzuela City, Pasig City, at Cavite, sila ay naglunsad na ng kanilang own initiatives tungkol sa mass testing. In response to COVID-19, ang sabi nga ni General Carlito Galvez, these initiatives, as planned aggressive testing, will be a game changer as it would be the key to the government's plan to identify COVID-19 patients, isolate, and treat them. Doc Wilbert, ano ba kaya ang ibig sabihin ng planned aggressive testing? Ito po ay matagal na natin pinlano. Okay. Matagal na po tayo nakapag-usap sa mga infectious expert at detalyado po natin itong binabalangkas upang magkaroon po tayo ng magandang implementasyon ng ating plano. Pero sinabi rin ni General Galvez na hindi tayo makakaahon sa enhanced community quarantine hanggat hindi tayo magkakaroon ng targeted testing. Pakipaliwanag din po ninyo kung ano yung ibig sabihin ng targeted testing. Ang targeted testing po dyan, Mayora, ang ibig sabihin, although tayo po ay nang magkakaroon ng municipal-wide malawakan at buong insidente ng pulilan na ating pupuntahan upang i-screen, i-monitor, at i-test po. Ngunit ang i-test lang po natin, yung tinatarget po natin i-test, ay yung pong mga symptomatics lang, yung may simptomas lang. May mga sintomas. Okay. Ito na lang palang sinasabi natin planned aggressive testing, Doc. Ito na yung tinatawag natin, pwede nating tawaging innovation natin dito sa ating bayan na matagal na nating pinaplano, di ba? Itong aggressive COVID-19 mass testing na ito. Tama ba? Opo, Mayora, tama po yan. Kasi matagal na po natin itong pinaplano. In fact, kausap po natin dito matagal na yung ating po mga infectious expert at mga researchers upang balangkasin po at upang malinis itong ating pag-implementasyon. Ang sinasabi po nila, aggressive, kailangan po ito ay matapos natin ng 14 na araw at pumpaisahan natin ng mabilis at buong pulihan. Ano po yung aggressive? Hepe, ano ba ang enhanced community quarantine? Pakipaliwanag mo nga ito. May mababago ba sa paglulunsad natin itong AKAP Pulilan Program? Just the same, ma'am, yung ginagawa natin kasi meron na po tayong community enhanced quarantine sa buong Luzon-wide. So, just the same, ma'am, yung gagawin natin. So, pagkakaroon lang po tayo ng a strict home quarantine shall be observed in all households. So, movement shall be limited to assisting basic necessities. Provision for foods and essential health services shall be regulated. And this will be heightened presence of uniformed personnel to enforce the quarantine procedure. So just kasama na rin po dito na i-observe natin strict implementation yung social distancing ng mga tao dito sa bayan ng Pulilan. Lalo-lalo sa palengke natin, dapat natin i-observe at ipatupad na stricto yung social distancing. And then i-implement din natin po yung mandatory wearing of face mask sa lahat ng tao dito sa bayan ng Pulilan. Kapag lalabas sila, dapat meron po silang mask. And then, of course, yung curfew natin, dapat natin talagang higpitan yung curfew natin na i-implement natin dito sa project natin kong AKAP. So, Hepe, uulitin natin yung enhanced community quarantine. Hihigpitan natin ito. Kailangan talagang stay home. Yes, ma'am. Lalabas lamang kung merong kailangang bilhin na basic necessities. Number 2, observe social distancing. Importante, kailangan may suot na mask at all times. Oo. Ano pa yung isa? Yung curfew, ma'am. Yung Strict curfew. implementation. Strict implementation ng curfew. Yes, pero gusto ko dagdag, ma'am, na hindi naman balakid dun sa mga authorized person na outside residents. No? Tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang paglabas kung sila ay authorized talaga, nakasama dun sa mga essential na persons na authorized. Uhulihin ba natin Hindi, ma'am. mga taong lumalabas? Ayun lumalabag, ma'am. Talagang huliin po natin, ma'am. O narinig niyo yan, manghuhuli na si Hepe. But anyway, ABC Dennis,
Ano-ano ba ang dapat gawin? Kasi syempre, mga kapitan, inaalala nila yung pagkain ng kanilang mamamayan. Ano ang plano ninyo dito? Okay po. Una po, in line po doon sa sinabi po ni Hepe sa strict implementation ng enhanced community quarantine natin. Yung pong quarantine, ang ECQ po natin, passes ngayon, ay within barangay area lang po. And kung ikaw ay taga Santo Cristo, hindi ka pwedeng pumunta ng Lumos, hindi ka pwedeng pumunta ng Santo Cristo. Pero wag po kayong mag-alala, kasi meron naman po tayong ways at sistema na ginawa para po ma-attend lahat po ng mga basic needs nyo. Unang-una po dito, Mayor, yung pong pabili system. Okay. Yung pong pabili system. Pangalawa, ang mga barangay po natin ay nag-set up na po kasalukuyan ngayon ng mga talipapa sa bawat barangay. At yung pong mga online palengke natin within the area of barangay only ay allowed po siya na deliver within the barangay area. So, yun po yung mga strict implementation natin ng ECQ. So, kung kayo po ay lalagpas sa barangay nyo na wala naman kayong, hindi naman kayo pupunta, hindi naman po kayo allowed na talagang lumabas doon, yung po confiscation po ng ECQ nyo ay kukunin po namin yan bilang penalty, no? Kasi alam naman po kasi natin na ito hindi naman po namin kayo in-stay at home na wala kayong, hindi namin kayo in-assist. So wala pong dahilan para kayo ay lumabas ng bahay. Kasi nandito po ang mga barangay officials natin, magkakaroon po tayo ng tinawag natin ng mga runners, authorized runners, na sakay po ang mga toda po yun, na sakay po ang mga barangay volunteers natin para po yung pabili system ay magampanan po namin. Lahat po ng mga hindi nyo mabibili sa talipapa, pwede po namin kayo ibili sa palengke, sa drugstore. Yun So, po. ABC, anong ibig sabihin yan? Kasi magsasara ba ang palengke? Magsasara ba ang sari-sari store? Sasarado ba ang butika? At saka magsasara ba ang bangko? Wala po tayong isasara. Okay. Bukas po lahat ang malls, no? Ang supermarket, banks, public market, mga sari-sari store. Wala pong mababago dito sa gagawin po natin na to. So, ang mababawasan lang yung magiging limitado, yung Yes, ang makikita nyo na lang po ngayon sa palengke, makikita nyo na lang po sa drugstore ngayon, yung mga authorized runner. Okay. Yung mga authorized So, runner. ibig sabihin, hindi rin mababawasan ang kabuhayan ng mga taga-palengke Hindi dahil po, hindi po. mamimili pa rin yung mga runners na toda na ang kasama ay mga volunteers. And bukod po doon, siyempre, ang mamimili rin po sa kanila yung mga magtitinda sa bawat talipapa. Okay. So parang na-distribute lang po yung paninda nyo napunta sa mga barangay para hindi naman po lahat ay bilhin namin sa palengke. So, ang ibig sabihin, magsusupply dun sa ating mga talipapa ay hindi mga taga-palengke. Yes, yung po ang panawagan namin. natin. Yung po ang panawagan namin ng mga kapitan na yung mga may pwesto sa palengke na pwedeng maglagay sa mga barangay para po mailapit na po natin yung serbisyo sa barangay para wala na pong dahilan ang mga barangay, ang mga tao sa barangay na lumabas ng bahay at o lumabas doon sa barangay nila. Sa totoo lang, sa pagkakaalam ko ay naging very successful yung pabili, yung talipapa at yung pabili system na yan dito sa Tibag. At hindi na ginagawa mo ginawa nyo ring sample yung Taal at naging matagumpay naman. At yun naman uulit-ulitin na lamang natin sa iba't ibang barangay. Di ba, ABC? Yes po, yes po. At ito po itatagal ng, kung gagawin po natin yung panana to, itatagal po ng 14 days o hanggang April 30. Ito pong gagawin natin. Okay. Siguro maraming nagtatanong, gaano kahanda na meron na rin nag-text sa akin na napakahabang email, message, at ang tanong niya, Mayora, nakahanda ba kayo in case na may nangyari, meron mga naging biktima ng COVID dito sa atin? Anong paghahanda ang ginagawa ninyo? Bakit parang tahimik lamang ang bayan ng Pulilan? Ang sagot ko sa kanya, kami po ay naghahanda at kami ay nakahanda. So, Doc Wilbert, marami na ba tayong paghahanda? Anong ginagawa natin?
na mga nabili nating mga gamit para din sa ating paghahanda dito sa COVID? Mayora, sa ngayon po, ang paghahanda natin ginawa, yung pong unang-una sa ating mga Royal Health Unit, ay naggumawa po tayo doon ng mga triage upang maayos po natin matingnan ang mga pasyente yung pumupunta doon upang hindi naman po mahawa yung ating mga health workers. Pangalawa po, marami na po kayong nabili para po sa aming mga PPE, ng mga personal protective equipment upang maproteksyonan po ang inyo pong mga health workers at mga volunteers. At sa ngayon nga po, napakalaking paghahanda yung ginawa natin para po sa gagawin nating municipal-wide monitoring, screening, and testing for COVID management. Ito yung malawakan natin Ito po gagawin yung pagsuyod. pagsuyod. Mga bara-barangay. Yes. Alam mo, kami rin ng MDRRMO tsaka yung distribution, kasama ng relief distribution ng food packs natin, ay nagsasama na rin kami ng mask for every household. Uulitin namin to sa darating na Lunes at para magkaroon ng mask yung lalabas. Kung walang mask, magpo-provide din si Hepe dahil medyo bumaba na ang presyo ng mask ngayon, kaya afford na. Dito po sa AKAP Pulilan program po ay marami na po tayong paghahandang ginawa. Unang-una nga po yung mga pagpaplano natin kasama yung mga infection specialists, pati po mga ibang ahensya ng gobyerno upang mabalangkas natin na mabuti itong implementasyon ng AKAP. Pangalawa po, ang pamahalaan po ng Pulilan sa panguna po ni Mayora ay nagkaloob po sa amin ng marami na pong protective equipment para sa ating mga personnel. Yung personal protective equipment po. Mula po sa ulo hanggang sa paa para po masigurado na ang aming po mga health workers ay safe sa pag-aming po pag-conduct nitong municipal-wide screening. Kami po ay mayroong full PPE magmula sa ulo hanggang sa paa. Protektado po kami ng mask sa aming bibig. Meron din po kami face shield. At binilan din po kami ng gown para po pag labas namin sa kalsada. Meron din po kami mga disinfection na mga materials. At pumili rin po si Mayora ng mga thermal scanners upang gamitin ng ating mga volunteers na mahigit pong 200 health workers at volunteers upang magsagawa ng screening sa loob po ng 14 na araw. Ang aming pong health volunteers din po ay hinanapan din po ng ating pamahalang bayan ng Pulilan ng isang lugar na mapag-stayan namin para po doon sa mga gustong hindi na umuwi sa kanilang tahanan sa loob ng 14 na araw. Yung nais ko rin pong ipahatid sa lahat po ng ating residente ng Pulilan na na-assure ko po kayo na ang aming pong lahat ng health workers at volunteers na pupunta sa inyo ay protektadong maigi ng personal protective equipment magmula ulo po hanggang paa. At sila po ay matagal din po naming tinrain sa gagawin naming itong endeavor na ito. Okay, so maraming salamat, Doc Wilbert. So, fully protected ang ating mga health workers. So, ngayon naman, ibabalik natin, Hepe, yung ating mga checkpoints, di ba, sa mga barangay. Tama po ba? Ganun ba ang gagawin natin? Yes, ma'am. Sa mga checkpoint ng mga barangay, ma'am, meron po tayong plan din po sa mga checkpoint ng mga barangay natin. So, kasama po yung ating mga barangay captain, barangay official at barangay tanod na magmaman doon sa kanilang barangay checkpoint with the supervision ng ating kapulisan. Okay. So, hindi po sila maliligaw, ma'am, kasi sila rin po na-lecture na namin po sa kanila, na ipabatid na namin sa kanila kung ano yung mga authorized persons outside residence, kung sino na yung papasukin at sino yung palalabasin. Okay. So, marami siguro ang taong magtatanong,
kung bakit ito gagawin yung ating AKAP Pulilan Program. Ano ba magiging kapakinabangan nito sa ating mamamayan at sa ating bayan ng Pulilan? Doc Wilbert. Ito pong gagawin natin, Mayora, ay sa pamamagitan po nitong akap na ito ay ma-identify po natin yung mga potential carriers ng bayan ng Pulilan. At isa pa, kung ikaw po ay nakapag-undergo ng 14 na araw na wala kang sintomas, you can safely say na ikaw ay negative. Wala kang mga sintomas. So, ang ibig sabihin, pag malaman mo nang ikaw ay negative, nakakaluwag din ng loob yun, hindi ba? Magkakaroon ka ng peace of mind. At nalaan mo, yun na yung mga kamag-anak, yung anak, yung asawa, yung lolo't lola, ay negative pala. So, doon naman sa mga mag-discover natin positive, ano ang dapat natin gawin at anong plano natin gawin para sa kanila? Yun po yung mga makikita natin yung mga sintomas, yun po yung ating mga tinatarget na itetest. Upang sila po ay isolate natin, mabigyan natin ng mas maagang intervention o yung lunas. Para po mas maaga, mas madaling gamitin. Meron naman tayong mga na-identify na isolation rooms, Cap Dennis. Di ba meron tayong mga kababayan na nag-offer ng kanilang lugar? Yes, opo. Lalo po si Bukal Alan. Okay, Andan. thank you, Bukal Alan. Salamat, Andan. Bukal Alan. Dahil po sa pagpapagamit niya ng kanyang Pearl Drive Hotel. No? And si Mr. Alan Santos, kabarangay ko, nagpagamit din po siya doon sa meron din po siyang room na pwede ipagamit siya. Si Julie din and Tito Ponce ay ugnayan din ako sa kanila at pumayag din sila na papagamit yung kanilang isang space na kanilang pag-aaral. So, ABC, Dennis, sino-sino ba ang pwedeng dumaan at maglabas-masok sa mga checkpoints ng barangay? Okay po. Maganda pong katanungan yan dahil maraming siguradong naghihintay niyan. Gusto lang po linawin na kami po, ang Task Force COVID ay nakipag-coordinate at humingi ng meeting sa mga business sectors and sa mga managements ng mga establishments natin dito sa bayan ng Pulilan na hanggat maaari po ay ang mga magtatrabaho lang po dito sa Pulilan, ang allowed lang po ay mga taga-Pulilan. So, tulad po ng mga nagtatrabaho po sa ibang lugar, may option naman po sila, no? Either mag-stay in sila doon sa pinagtatrabaho nila or mag-stay at home muna po sila for 14 days. So, ito po kasi para lang po ito magkaroon po ng magandang outcome, mas maging accurate yung gagawin po natin. Kaya po natin to ginawa. So, ang mga tulad po ng ang mga exempted naman po dito, tulad po dito, ay yung mga lahat po ng skeletal employees, municipal employees. Okay. So, exempted po yan. At saka lahat yung mga SB members po natin, ay makakatulong din po pala natin sila para po dito sa pabili system. No? So, bibigyan po natin na yung mga SB members po natin is authorized po sila na talagang tumulong dito at tulong naman po kami para po ma-attend yung pangangailangan ng bawat pamilya sa bawat bahay. So, yung po naman yung sector talaga nito na mag-stay at home lang kayo and the rest kami na po ang bahalang magbigay ng assistance sa inyo. Gusto ko lang po linawin Sige. para po dun sa pabili system, para lang po magkaroon po kayo ng idea. Kasi ito naman po ay pinag-usapan na rin po namin ng mga kapitan. Yung pabili system po ay mag-aalat po ng oras ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay doon lang po kayo pwedeng magpabili. At ang inyong mga kapitan po ay mag-i-schedule ng bawat purok kung sino yung naka-schedule sa araw na yon. So, hindi po lahat ng purok ay pwede po magpabili. So, may ika-cluster po na inyong mga punong barangay kung anong purok kayo, anong araw kayo na pwedeng pabili. So, paano po naman? Para din pong sarili, maglabas lang po kayo ng upuan sa bahay nyo, sa harapan nyo. Ibig sabihin po nun, meron po kayong kailangan na ibili sa inyo.
So meron naman po mag-iikot ang bawat volunteers ng barangay natin para po tingnan yung kailangan nyo. So sabi lang po natin, pera po itong pinag-uusapan natin, ito po yung sana ang gawin natin. Pag naglabas kayo ng silya, bago nyo ilagay yung pera nyo, andyan yung kukuha, ilagay lang po natin sa isang plastic. Nandun lahat, pangalan, bibilin, contact number, at yung pera na nandun. So lahat ng mga bibilin nyo, intact po doon. Kasi napakahirap din po natin magkasama-sama yan. Kaya po importante, andyan po yan. Para naman po may social distancing din po yan. Bago naman po natin kunin. Para hindi rin po tayo nagkakaroon ng transmission ng virus. So yun po yung mga allowed lang po, no? So tulad po sa mga trackers, nakipag-usap na rin po kami doon. At yun po ay siguro hanggang bukas po makakarating. Makakarating po yung aming napagkasunduan nung pong aming meeting last Sunday, no, with the business sectors na makipagtulungan din po sila for 14 days lang naman po ito, na hanggat maaari po sana ay mga malimitahan po natin yung mga ibang tao na magtatrabaho dito sa barangay natin. And paalala lang po doon po sa mga nagtatrabaho na taga-Pulilan, ano ba, Santo Cristo, pupunta ng Bounty, ng ibang barangay. Kung kaya niyo po i-isolate yung sarili niyo, na huwag mo na kayo sumama sa pamilya, okay, mas maganda po, no? Hanggat maaari po sana para maging safety po yung pamilya natin. Gusto ko lang po linawin na yung pong isang sistema ng pabili system natin ay ang oras lang po ng order, paglalagay ng order natin ay from 6 o'clock to 8 p.m. 8 a.m. sorry. Then ang mga bawat kapitan po natin ay mag-a-assign ng purok. Kung anong purok ang mga naka-assign sa araw ng pagbili. So hanggat maaari po sana yung from 6 to 8 na yon na order, andun na po lahat yan para yung naman po mga runners natin may enough time na maibigay po sa inyo within the day. So hanggat maaari po sana, ang ilalagay niyo pong pangangailangan doon ay yung gagamitin nyo para bukas. Para naman po at least kahit pa paano hindi naman po mahirapan yung mga runners natin na nagmamadali para po dun sa pagbibigay sa inyo ng ayuda. So yun po. Ang tulad, banggitin ko na rin ngayon, tulad ng sinabi nyo kanina na yung pagbibigay ng relief ay talagang hindi na po natin po problemahin yung pambili ng bigas. Kasi nandiyan na, nakasuporta tayo sa buong 2 linggo. Ang munisipyo ay Ang magbibigay munisipyo, yes, ng 7 kilong bigas Yes, opo. at kung ano pa yung ulam na pwede namin Bukod pa po doon yung karagdagan na pwede namin maitulong sa barangay. Pagdating naman po sa mga pangangailangan natin sa ating pananalapi, no? Siyempre, kailangan po natin ng mag-withdraw, ATM o over the counter, ay hindi na po natin papayagan na magdala kayo ng sasakyan at hintayin na lang po natin ng magbibigay po ng hotline sa inyo ang barangay para doon mismo sa authorized runner natin na tricycle, doon na lang po kayo sasakay para ihatid kayo doon sa bangko o sa mga remittances, Cebuana, Palawan, and other remittances sa institution. So, yun lang po. At kung meron man po kami mga kailangan pa, magkakaroon po tayo na makakaasa po kayo na naka-attend po kami sa pang-araw-araw na pangangailangan natin. Yun lang po. So anyway, ulitin po natin na ang ating paglulunsad nitong AKA Pulilan Program ay para rin lamang na strictly implemented ang enhanced community quarantine. At yan pong ating gagawing AKA Pulilan Program na pangungunahan ni Doc Wilbert Eleria at susuyurin natin ang mga bawat bahay upang masiguro natin na walang mga carriers dito sa ating bayan. At yung pong ating mga checkpoints na mga barangay ay ibabalik, tama Yes po ba? po. Yes po. Sa pakikiisa ng lahat ng ating mga kapitan. At ako po ay bilang ina ng inyong bayan, ako po, una na po ang pasasalamat ko sa lahat ng ating mga kapitan dahil ito pong tagumpay, ikakatagumpay po
ng ating AKAP Pulilan Program ay nakasalalay sa kanila at higit lalo sa inyong kooperasyon na aking mga kababayan. Kailangan po natin maisagawa ito ng tama upang sa pagkatapos ng 4 na araw, tamang-tama sa April 30, tayo po ay magiging malaya na mas malaya ang ating pagkilos at makakaahon na tayo sa enhanced community quarantine. Ang virus na ito ay sumisigla kung may pasaway. Kaya magpagtulungan po natin ito. Sama-sama po tayo. Let us heal as one or we will not be healed at all. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. God is good all the time. All the time. God is good.